Alright mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ay Sabado at 3 sa buwan ng Mayo 2025. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Kamusta kayo? Sana ho nasa mabuti kayong lagay sa mga oras ho na ito. Salamat sa Panginoon na tayo ho ay nagkita. Gusto ko lang muna batiin yung aking may bahay si Annalyn. Magandang umaga. Ganon din ho yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Pinabati ko rin yung aking mother, si Mama Elsie, dyan sa bahagi ng Kainta, yung aking mga kapatid dyan. Sa Pangasinan, ganoon din. Magandang umaga sa aking bishop sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson. Magandang umaga, Bishop. At sa lahat po ng mga kaparian under your leadership dyan sa San Sebastian Cathedral. Magandang umaga po sa inyo. Siyempre yung aking parish priest, pinabati ko si Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga po. Pads, Father Nobles, Father Egay, kay Mike Sarad at sa buong tropa natin dyan. Sa ating dalawang seminarista o seminarians. Maraming salamat sa inyo, Bro Chris at kay Bro Casiano. Maraming salamat ganoon din sa ating PPC President kay Ninang Malu. Maraming salamat po sa lahat ng mga opisyales. Alright, sa lahat ng Catholic Faith Defenders nationwide, magandang umaga po sa inyo. Kila Reverend Father Darwin Gitgano, Wendell Talibong, John Doe, kay Kenneth Bustamante, kay Romel Palma, at sa ibang mga tropa natin nationwide, magandang umaga po sa inyo. Ganoon din sa CFD Diocese ng Bacolod sa ating presidente na si Bro Christian Paul Gaylan na sa lahat ng mga opisyales. Diyan sa unit sa Granada, kay Bro Doloso, sa Talok, kay Bro Hamili, at sa iba pa. Magandang umaga rin sa ating spiritual director na CFD, si Reverend Father Bong Gamala. Magandang umaga po. Alright, tayo manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Right, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga bishops, lahat ng mga kaparian. Magandang umaga. At sa lahat ng mga kardinal natin dyan sa Vatican, sa Roma, magandang hapon o gabi dyan sa inyo, mga kapatid, mga kardinal. Opo, maraming salamat. Mga kapatid, update tayo sa ang conclave ho ay mangyayari sa 7 ng Mayo. Yan po ay sa Miyerkules. Ang conclave, opo. Ang conclave isang proseso ng pagpili ng papalit sa Santo Papa. So sila ho ay nagre-request sa ating mga kardinal sa Vatican sa Roma na ipanalangin natin sila magkaroon sila ng discernment. Ma-discern nila kung sino talaga. At sana mabilis yung proseso. Ayon sa balita sa Vatican News na naglagay na ng chimney yung paglalabasan ng usok. 2 usok lang naman yung pwede makita ng tao doon sa Vatican Yung kulay itim, ibig sabihin wala pang bago Santo Papa. Okay, kasi parang 3 rounds yung boto Pero pagka puti na ho, yung lumabas doon sa chimney, ibig sabihin may bago na hong na-elect na Santo Papa. Kaya ho ipanalangin natin ang proseso na yan, hindi ho yan madali para sa kanila. Pagdasal natin ang ating mga kardinal na maka-elect sila ng susunod na Santo Papa. Kung sino man yan, di natin alam. Ang mahalaga lang, the same respect and love yung ibigay natin sa ating bagong halal na Santo Papa.
Alright, update lang tayo mga kapatid sa ating election. Ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Ito po ay arm ng Katoliko na nangangasiwa ho sa kada halalan. Ang gusto kasi natin mangyari, kada halalan ay champ, panalo. Ano po yung champ? Gusto natin kasi yung malinis, clean, honest, accurate, meaningful, at peaceful elections. Opo, yan po yung gusto ng PPCRB. Kaya ho, sa mga nais mag-volunteer, po pwede ho. Makipag-ugnayan lang ho kayo sa PPCRB. Oho, especially yung mga nasa Maynila. At ganun din dito sa ating mga sa iba't ibang lugar. Kung nais yung mag-volunteer, contact lang ho kayo sa inyong local parish at magtanong ho kayo ng tamang sistema. Oho. Mark Lester Tablada, magandang umaga. God bless sa buong pamilya. Kapatid. Stanley Rapp, magandang umaga Stanley. Na-miss ko Stanley yung kahapon. Pero nakita ko lang sa wall na yung topic nila ay voters education. Oo. Pero balikan ko yan siguro sa gabi. Oo, balikan ko para at least hindi kasi i-share natin dito. Mga kapatid, magkakaroon tayo ng voters education sa Monday hanggang Agyes. Kasi 12 election po yan May 12 elections na ho yan. National election ho yan. Nagbigay lang ho ko ng parang guidelines kung ilan yung mga iboboto, no? May mga kaibigan din ho tayo sa media na umaalalay kay Brad Calix. Kaya ho, subukan natin, magkaroon tayo sa Monday. Karoon tayo ng series, dahan-dahan, magkaroon tayo ng voters education. At gawin nating guide itong ginawa ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Yun ang maganda kasi even ang KBP at ang PPCRV ay meron silang magandang ugnayan dito sa kada eleksyon. Oho, pagdasal ho natin to. Maraming salamat Stanley for watching sa ating broadcast sa lahat ng tropa dyan sa DYAF. Magandang umaga sa inyo sa ating dalawang engineers, kay Bro Carlito saka kay Bro Joseph. Magandang umaga sa inyo. Siyempre sa technical ay si Stanley Rapt. Di ko alam kung apelido mo yung Rapt na yan. Mga kapatid, ang pinaka-motto nitong Paris Pastoral Council for Responsible Voting ay boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Yan. 32 years na ho and counting ang PPCRV na tumutulong sa ating bansa upang magkaroon ng clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections. Yung champ. Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, God bless ate. Salamat po. Aris B, maraming salamat for joining bro Oo. So ulitin natin, magkakaroon tayo ng voters education from Monday to Saturday next week. Bilang bahagi ng ating advokasya dito sa ating kabrad, ay importante sa ating mga Katoliko na ma-educate tayong patuloy. Hindi ho ako mag-i-endorse ng particular na mga candidates for Senate na 12, although pwede tayo mag-usap ng pribado tungkol dyan, pero hindi ko sasabihin dito sa broadcast. Kung gusto nyong malaman personal yun sa akin, pwede naman, pero hindi ko i-broadcast dito yan. Baka magka-problema tayo. Ang PPCRB po ay non-partisan ho ito. Mga lady ho ang nasa likuran ho nito. Mga laiko. Salamat sa Panginoon. Nung pastor pa ako, alam ko na ito na PPCRB ay talagang malaki ho ang naitutulong nito sa kada halalan. Kaya doon sa mga nais mag-volunteer sa sa PPCRB ay
Makipag-ugnayan lang ho kayo sa mga local parish ninyo kung paano ang sistema niyan. Oho, maganda ho ito kung magiging ano ho kayo, part kayo nito ng PPCRV. Alright, guarding the vote since 1991. Alright, mga kapatid, usapang OFWs tayo pagka Sabado. Ang maganda ho nito ay meron tayong segment pagka Sabado patungkol dito sa mga kapatid nating mga Katoliko na nasa labas ng bansa. Katulad ng Ate Rosa Tadeo, nasa Hong Kong yan. Si Alan Janeta, nasa Hungary. At iba pa. So, it's good to know yung kanilang mga sitwasyon ng mga OFWs. May isang balita rito ay sa Department of Migrant Workers, ang kagawra ng manggagawang pandarayuhan, na merong 8 na detain ng mga Pinoy seafarers doon sa Southern Malay Peninsula. Good news, nakalaya na ho sila mga kapatid. Oho, yung 8 na detina na mga Pinoy seafarers, yung mga nagtatrabaho sa barko, opo, napalaya na po sila. Tingnan natin dito yung balita mga kapatid. Ang 8 na Filipino crew members, lulan sila ng vessel na MT Krishna 1. Sila ho ay na-detained sa Kota Tinggi. Nakalaya na ho sila noong April 18. Ito kasi yung isa sa mga latest press releases ng DMW. Sa isang usapan sa video call, ang ating labor attaché na si Jocelyn Ortega ng Department of Migrant Workers na nakabase sa Malaysia, ay itong kanyang ulat sa ating DMW Secretary Hans Leo Cagdac na itong 8 mga seafarers natin ay pinalaya na po. Ito po ay may kinalaman sa direktiba ng ating Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang karapatan at ang sitwasyon ng lahat ng mga OFWs. Opo, kaya ho ipinapatupad lang ito nila Secretary Hans Leo Cagdac ng DMW. Nakita rin natin doon ang suporta ng DFA Secretary Enrique Manalo at ang Philippine Ambassador to Malaysia na si Maria Angela Ponce. So nagtutulungan ang 3 ahensya ng DMW, MWO sa kanang OWA doon sa Kuala Lumpur na pinangunahan po ng labor attaché na si Ortega. Mga kapatid, hindi lang ho yung 8 Filipino seafarers ang pinalaya. Meron pa hong 12 na Indian crew members ng MT Krishna 1 na nakasama nilang na detina doon sa Royal Malaysian Police, doon sa Kota Tinggi Police District Headquarters sa Johor, Malaysia. Ang kanilang naging problema ay meron silang offense na pumasok sila ng bansang Malaysia na wala silang pasaporte at mga valid documents. Yun po yung atraso nila. Kaya sila kinulong. Kaya ho, pagdasal natin yung mga seafarers natin sa ibang bansa na nagkakaproblema dahil po dahil pumapasok sila sa isang bansa na wala silang pasaporte at mga valid documents. Importante ho yan, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon dahil ang DMW, ang Department of Migrant Workers, ay gumawa ho ng paraan para ho matulungan itong 8 Filipino seafarers po. At sinatitiyakin ho nila na sila ay mababayaran, masosweldohan at makukuha nila yung mga benepisyo ng kanilang mga pamilya.
Kaya ako nagpapasalamat tayo sa assistance ng Action Fund ng DMW na ito ay mandato ng Kongreso at ng Presidente ng Pilipinas. Alright, yan po yung update natin sa Department of Migrant Workers, usapang OFWs. Mga kapatid, ang ilan ho sa mga challenges na hinaharap ng mga OFWs ay kasama po dyan yung homesickness, part yan ng emotional and psychological challenges ng mga kababayan nating Katoliko na nasa labas ng bansa. Meron din hong communication and cultural barriers, lingwahe. Pero ang maganda sa Pilipinas, ang mga Pinoy, maski saan sila dalhing bansa, madali tayo matuto ng lingwahe. Ganun tayo katindi. Opo. May mga financial difficulties din at yung potential exploitation at abuse. Yan po yung ilan sa mga challenges na kinakaharap ng ating mga OFWs. Etong homesickness na ito, yung mapawalay sila sa kanilang mga pamilya. Ano ho ito? Hindi ito ganun kadali. Naalala ko yung kapatid kong seaman. Maganda ho record niya sa barko eh. Yung pangatlo kong kapatid, seaman po yun. Ganda ng trabaho niya ron. Nasa cruise ship siya. Opo. Isa po siya sa mga sa mga chef. Ang problema, pagka kinukumusta niya yung anak niya, ang sabi ng anak niya, uwi ka na. So, na-homesick po yung aking kapatid eh. Hindi niya kaya. Yung nagkakasakit yung anak niya, naapektuhan siya sa trabaho, alam mo yun? So, medyo mabigat ho yun. Opo. Minsan, hindi natin maiwasan no? Hindi ba yung aso nga pag umaalis yung amo, hinahabol di ba? Nasa sakyan, nakasakay na ng tricycle, etc. Umahabol pa yung aso di ba? Hanggat hindi titigil, hanggat hindi napapagod yun pa kayong mga anak ko natin na more than doon sa aso. Di ho ba? Doon na lang sa airport yung magpaalam ka, yung gano'ng eksena. Hindi ho, ako medyo mababa yung luha ko sa ganyan Yung nakasaksi na kasi ako niyan, maraming pagkakataon na. May mga kaibigan tayo, mahal natin sa buhay. Pupunta lang na Maynila yun, hindi nga mag-abroad naiiyak ka di ba? Kasi yung mapawalay ka, hindi ganun kadali yun. Opo, kaya isa yan sa mga hamon sa mga OFWs natin. Opo. Pangalawa, yung mental health, di ba? Hirap yun Pag na-stress ka doon sa bago mong pinagtatrabahuhan, kasi nga, bago environment yun, taga Maynila ka, taga probinsya ka, pag nandun ka sa Singapore, iba galawan ng tao ron Iba kultura doon, iba lingwahe, yung pagkain doon, nag-a-adjust ka. Minsan yung mga kausap mo ron, parang hindi mo alam kung galit sa'yo. Nai-stress ka di ba? Opo. Medyo yun, medyo nakaka-contribute ho yun para may mga hindi ho tumatagal na mga OFWs. Nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng anxiety. Yan po yung yung sistema ng mga OFWs. Kaya hindi ho natin minsan alam yan Ang inaantay lang nung karamihan, yung kinsinas katapusan. Naalala lang nila yung mga mahal sa buhay, tawagan kapag remittance na. Di ba? Yun ang masakit Naalala lang natin pag remittance na pero yung tawagan ng regular, at least once a week, di ba? Ay, kamusta kayo? Okay pa ba kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Nagdadasal pa ba kayo? Kamusta ang buhay pananampalataya? Minsan wala tayong ganon. Opo, yun ang medyo malungkot. Siyempre, yung cultural adjustment. Iba kultura sa ibang bansa, medyo yung pakibagayan sila, hindi ganun kadali sa iba na mga OFWs, especially mga taga-probinsya. Opo. Po, siyempre, mga taga-Maynila, madali mag-adjust yan
Kasi nga sa Maynila, iba-ibang mga kultura na rin yan. Galing sa iba't ibang probinsya, pumunta sa Maynila, ang pinakasentro, di ba? Madali mag-adjust yung mga taga Maynila. Oho, kumpara sa mga taga probinsya. Pero magkagayon man, itong tatlong bagay na ito under sa emotional and psychological, itong homesickness, mental health, cultural adjustment, mabigat yan. Opo, at hindi yan basta-basta. Pagdasal natin lahat ng mga OFWs natin na tinaguri ang modern day heroes. Mga kapatid, mag-ingat kayo dyan ha sa inyong lugar na pinagtatrabahuhan. Si Brad at ang kabrad na mga community ay magdadasal lang po kami sa inyong safety. Bawal magkasakit. Alam po namin yon. Bawal magkasakit sa inyo. At sana matapat kayo doon sa mga amo na mababait. Mga amo na talagang talagang maganda makisama. Ano po? Sige ha, yan lang muna tayo sa ating usapang OFWs kada Sabado. Napag-usapan natin tong kaninang balita na a press release ng Department of Migrant Workers na yung ating 8 na mga seafarers natin ay pinalaya na mula sa pagkakakulong doon sa Malaysia. Oho, good news ho yan. At sana nga ho ay patuloy tayo magdasal sa ating sekretary ng DMW, ang Department of Migrant Workers na si Secretary Hans Kagdak at yung iba pang mga kasamahan niya. Magandang umaga, Doc Hill Balignasay. Magandang umaga po, God bless sa buong pamilya, Pastor, at sa buong tropa ng World Teach Philippines. Maraming salamat po sa inyo. Si Engineer Joseph Gabriel Murillo ng DYAF. Sir, magandang umaga. Salamat sa pag-join sa atin. Alvin Bahan, maraming salamat. Mga kapatid, diretso tayo sa ating Gospel of the Day. Tayo po ay nasa Book of John ho tayo, chapter 6 kung di ako nagkakamali. Chapter 14. Kabanatang 14, mga sitas na 6 hanggang 14. Okay. Verse 6 to 14. Maganda po ito, yung section na to. Sumagot si Jesus. Kasi context na ito si Tomas, nagtanong si Tomas kay Jesus, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, sabi ni Tomas. Paano po namin malalaman ang daan? So sabi ng Lord sa verse 6, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Wala makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung kilala nyo ako, kilala nyo rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakilala at nakikita nyo na siya. Sinabi ni Felipe sa kanya, Panginoon, ipakita nyo po sa amin ang Ama at sapat na po yun sa amin. Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na natin magkasama. Hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabi, ipakita ko sa iyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Maniwala kayo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Na kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi kong ito, maniwala man lang kayo dahil sa mga ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. At anuman ang hilingin niyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ko na kanyang anak. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin nyo sa aking pangalan. Mga kapatid, isa sa mga magandang talata sa Bagong Tipan
Ang binanggit dito ni Apostle John sa pangkat 14, nagtanong si Tomas, hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Tatanong siya tungkol sa daan. Ang banggit dito ng Panginoon Diyos, napakaliwanag mga kapatid. Sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mga kapatid, ang Katoliko, naniniwala tayo na si Jesus yung sentro natin. We are not worshiping Mary nor the saints. Bine-venerate lang natin sila. Nire-respeto. Pero when it comes sa pag-worship, pagkilala ng Katoliko as a whole, nakasentro tayo sa Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan ay nasa Panginoong Jesucristo. Of course, magkaiba ang pamamaraan sa Protestante at mga Evangelicals. Sa tayong mga Katoliko ay dun ka sa sakramento ng binyag. Dun nagsisimula ang lahat. Dun ka naboborn again. Dun binibigay ang banal na espiritu. Dun pinatatawad ang original sin. Dun lahat nagsimula sa pangunahin ang the sacrament of baptism. Dun ka nagiging anak ng Diyos. Kaya napaka-critical sa atin bilang mga Katoliko na dumaan tayo sa tamang proseso. Ako po, I was surprised nung ako ay mag-declare ng aking paglipat sa pananampalataya sa Katoliko last year. Kung hindi pa ako nag-decide ng ganun, hindi ko nalaman kasi kinalkal ho talaga yung record, yung pagiging legit na Katoliko ni Brad Calix. Nung pinuntahan ko po sa Manila, meron talagang record doon na ako pala ay bininyagan noong December 25, 1970. I was born December 3, 1970. So imaginein mo, ilang linggo lang after nung maisilang si Brad Calix, I was baptized. So sa konteksto ng mga Katoliko na pala ako noong December 25 pa, 1970. Kristiyano na pala ako, December 25, 1970. Pero sa perspective ng mga kaibigan nating Protestante at mga Evangelical, nagiging Kristiyano ang individual kapag sila ay nakakapakinig ng Ebanghelyo, kapag sila ay tumatanggap sa Panginoon bilang kanilang sariling tagapagligtas. Tinanggap ko rin ang Panginoon Diyos. Alright, nagkaroon tayo ng konting technical mga kapatid. Nasa na ba ako? Ako rin ay tumanggap sa Panginoon, April 8, 1983. Nung hindi ko pa nakalkal po yung record. April 8, 1983, nang isuko ko ang buhay ko sa Panginoong Yesus. 1983. Nagsimula ako magpastor 1990 ho . Opo. Under pa ho ng Southern Baptist. Nagsimula si Brad Calix sa Southern Baptist. Nakilala ko ang Panginoon April 8. Pero sa context ng Katoliko, yung sa atin iba . Pag tayo nabinyagan, doon nagsimula ang lahat. Kaya ho napaka-critical yung Christian initiation, mga kapatid, na sacrament of baptism and then followed by the sacrament of confirmation na ginagawa ng mga bishop. Nagawa ko rin ho yan sa biyaya ng Diyos. Last year din ho, October 26. Last year, I was confirmed by Bishop Patricio Buson ng Diocese ng Bacolod na naandyan sa San Sebastian Cathedral. Tapos niyan ay yung Eucharist. Yun ho yung critical dun . Yung tatlo na yan . Yung Christian initiation na yan, mga kapatid. Kaya ho tayo bilang Katoliko, naniniwala ho tayo dyan. Pero ang pinakasentro natin ang Panginoong Jesucristo. Ito yung tayo ko dyan bilang dating pastor. Dumaan ka man sa proseso o hindi ka dumaan sa proseso, at the end of the day, pag namatay ka, haharap ka hindi kay Santo Papa. Haharap ka hindi doon sa hierarchy sa Vatican. Hindi ka haharap sa presidente ng Pilipinas. Hindi ka haharap kung sinong tao sa mundo. Haharap ka
sa Panginoong Jesucristo. Ang paniwala natin, pag namatay tayo, haharap ka sa Panginoong Yesus at yung judgment ay ipapataw niya. Kaya nga ho sa atin, napaka-importante sa atin bilang mga Katoliko na hindi lang basta pananampalataya kay Kristo, kundi meron tayong obedience. Saan gagawin yung obedience? Dito sa lupa. Dito ginagawa yung pagsunod, mga kapatid. Pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Importante ho yun, mga kapatid. Tama ho itong sinabi ni John. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Walang ibang daan. Walang ibang katotohanan. Walang ibang buhay. Nasa Panginoong Jesucristo. No one comes to the Father except through me. Wala ka ibang dadaanan. Yan ang basic na sinasabi ng salita ng Diyos. Si Kristo ang sentro. Mga kapatid. Kanino ka sasampalataya? Sa Panginoong Jesucristo. Of course tayo bilang Katoliko inseparable dyan yung simbahan. Kasi sa simbahan mo malalaman ang kaligtasan. Yan po ang turo ng simbahan. Of course magkaiba yan doon sa mga Protestante at mga Evangelical. Pero bottom line mga kapatid, si Kristo ang kaligtasan. Siya ang sentro ng lahat. Siya ang pundasyon mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesucristo. If you know me, sabi dito ni Jesus, then you will also know my Father. From now on, you do not know Him and have seen Him. Na dito, sabi naman ni Philip, ano po sabi ni Philip? Pakita niyo po sa amin ang Ama. And he was rebuked by the Lord Jesus Christ. Ikaw naman, tagal natin magkasama, di mo pa kilala. Ang sabi ng Lord, hindi mo makikita yung Ama. Pero kung nakita mo ako, nakita mo na siya. Kasi si Jesus po yung wala namang ibang refleksyon ng God the Father maliban kay Jesus Christ. Hindi ho ba? Sino ba namatay sa krus? Ang God the Father? Hindi ho. Ang banal na Espiritu ba? Hindi ho. Ang Panginoong Jesucristo. Ang God the Father at ang Holy Spirit, Espiritu. Sino meron lang bodily form? Ang God the Son. Ang second person ng Godhead. Hindi naintindihan ni Felipe. Ito matindi. 3 taon silang halos magkakasama bilang disipulo ng Panginoong Yesus, and yet hindi nila kilala yung master nila. Parang gano'n sa ating mga Katoliko. Tagal na nating Katoliko. Probably kayo 50, 40, 30, 20 anyos na kayong Katoliko. And yet kung tatanungin ko kayo siguro, gaano mo kakilala si Jesus? Gaano po ninyo kakilala si Jesus, mga kapatid? Gaano natin siya kakilala? Nakasandal ba talaga yung ating pananampalataya sa Panginoong Yesus? Sino ba inaasahan natin sa kaligtasan na ito? Sa buhay na ito? Sa mga challenges ng buhay? Si Jesus po ba talaga sinasandalan natin? Kilala ba natin siya? Importante ho yun, mga kapatid. Binanggit din ito ng Panginoon sa mga talatang 10 at mga sumusunod, yung kahalagahan ng paniniwala. Tayo mga Katoliko, hindi lang tayo basta naniniwala. Mahalaga sa atin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi yung paniniwala, posible, facts lang yan, information, di ba? Yung ating mental. Punong-puno tayo ng doktrina. Alam natin yung Catechism of the Catholic Church. Di ba, sinisiris na natin dito yan. And nag-launch lang tayo, di ba, noong May 1. Kasabay ng Labor Day ho. Na yung Katekismo Katoliko. Di ba, nagsisiris na si Brad Calix dito, dahan-dahan. Naniniwala kasi tayo bilang Katoliko na
importanteng malaman ang turo ng simbahan. Kasi inseparable yan eh. Ang pananampalataya at ang simbahan, hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng mabuhay ang Katoliko sa pananampalataya lang. Importante ang simbahan, ang komunidad. Opo, mahalaga po sa atin yan. But of course, huwag natin kakaligtaan, ang sentro ng ating pananampalataya, dapat ang ating Panginoong Hesus. Kasi pwedeng alam mo turo ng simbahan and yet mamiss mo yung tagapagligtas. Medyo bumalansi ka dyan. Pwedeng may apostolate ka, marami kang involvement sa local church o sa parokya natin, but you miss the Savior. Problema yan. Ang object ng faith natin must be centered on the Lord Jesus Christ. Object ng ating paglilingkod, apostolate mo, dapat si Jesus Christ. Siya yung napipraise natin dyan. Siya yung bida sa kada galaw natin sa parokya. Maski anong involvement mo, kapatid, bilang Katoliko. Importante yung paniniwala na binabanggit dito ng ating Panginoon. Sabi niya, kung di kayo maniwala sa akin, at least yung ginagawa ko, paniwalaan nyo. Opo. Mga kapatid, sa ating mga Katoliko, naniniwala tayo sa paggalaw ng Banal na Espiritu. Mahalaga sa atin ang liturgy, ang word. Kaya nga ho yung misa sa atin bilang Katoliko, obligasyon. Hindi yan optional. Pag sinabing obligasyon, dapat natin gawin. Hindi natin dapat nami-miss ang pagdalo sa kada misa. Kasi 'di ba yung pinaka-highlights niyang misa, yung liturgy at yung Eucharist. Lalo na pagdating dun sa punto ng Eucharistia, na you are actually receiving the actual body and the blood of the Lord Jesus Christ. Although sa mga kaibigan natin Protestante at mga Evangelical ay simbolo lang yan. Pero sa atin bilang Katoliko, we take it literally. We take it personally. We are actually the very presence of the Lord Jesus Christ. We are actually receiving the body, Jesus Himself. Kaya nga ho, pag na-miss mo ang misa, na-miss mo si Jesus. Opo, sa pananaw natin mga Katoliko. Kaya ho, dapat you mean business every time na pupunta ka sa simbahan. Kaya mahalaga sa atin yung preparation ng puso. Panghuli, meron ditong issue tungkol sa pananalangin, mga kapatid. Bakit, Brad Calix? Kasi may binabanggit po dyan tungkol sa dasal. Sa talatang 13, ang sabi rito, at anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ko na kanyang anak. Itong talata na ito ay isa sa mga inaabusong talata sa Biblia. Bakit? Sapagkat may mga naniniwala na anuman daw klaseng dasal igagrant ng Lord. Teka muna. Ang tanong dito, sino ba nagsasalita rito? Si Jesus. Sino ba ang kausap? Mga disciple. Sa madaling salita, para sa kanila. Hindi tayo. Ang pwede mo kunin dito, prinsipyo lang naman Pero ibig ba sabihin yan, literal ba yan na sinabi rito ng Panginoon anumang hilingin mo, Joseph Anyabieza, ibibigay ng Lord sa iyo? Para ba ito sa iyo ang talatang ito, kapatid? Hindi. Sino kausap dito? Disciple. So maging maingat tayo sa pag-interpret natin ng salita ng Diyos. Kasi iba dyan, inangkin po nila yan Sabi nila, eto may talata, nababasa. Ano man ang hilingin ko, bagay inilagay niya sarili niya ron sa talata na parang siya kausap ni Jesus, ano mang hilingin ko, ibibigay ko sa iyo. Sabi ng Lord gagawin ko Ano man ang hilingin nyo sa aking pangalan ay gagawin ko. Para bang walang option si Jesus. Di ba? Parang ganon.
upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko. Mga kapatid, hindi ibig sabihin nag-request ka ng sasakyan, ibigay ka agad ng Diyos sa iyo antimano. Hindi porket nag-request ka ng healing sa katawan natin, antimano, para bang obligado ang Diyos sa pagalingin ka. Hindi ganon, walang ganon. Ang pinag-uusapan dyan according to His will. Ayon ba sa kalooban ng Diyos yung hinihiling mo? May mababasa ka ibang talatang ganon eh. Di ba sabi, bakit hindi nyo natatanggap yung request nyo sa dasal? Kasi mali ang motibo. Mali ang motibo. Wala sa kalooban ng Diyos. Therefore, hindi lahat ng dasal mo igagrant ng Lord kasi hindi naman to para sa itong talatang ito eh. Ano pwede mo makuha rito ang prinsipyo sa pananalangin? Actually, we can actually pray maski na anong request. Valid yan. Pero we cannot demand on God na pagalingin ka sa sakit mo. Hindi ka pwede mag-demand sa Lord na pagka nag-take ka ng board o bar exam, papasa ka. Pag nag-apply ka sa trabaho, OFWs ka, okay ka doon. Hindi. Ang tanong dyan, nasa kalooban ba ng Diyos yan? Yung request mo ba, naka-inline ba yan doon sa salita ng Diyos? Yan ba ay in accordance with His will? Yan ang ano dyan pagdating sa dasal. Maraming tao nagdasal worldwide makarecover si Pope Francis. Tanong, nakarecover ba si Pope Francis? Marami nagdasal. Even the saints in heaven. Pero anong hatol ng Diyos? Hindi hubat na bawian siya ng buhay. Isang example lang yan mga kapatid na you have to realize this. Hindi mo utusan ng Diyos. Huwag mo siyang utusan sa kanong gagawin niya. Nakikiusap lang tayo. Diba ganun yun eh? Lord, kung kalooban niyo po yung mahal ko sa buhay, gumaling. Hanggang doon lang tayo. Pero i-demand mo ang Diyos, mag-demand ka ng healing, mag-demand ka ng finances breakthrough, mali po yun. Hindi ka nagdi-demand. Huwag mong gamitin tong talatang ito sa maling paraan. Alam mo, false hope yan. Umaasa ka na hindi naman para sa'yo. Teka muna. Kaya nga tayo, Lord, according to your will. Ganun lang tayo. Pwede tayo magdasal maski na nasabihin mo sa God the Father. Anything you want. Pero ang problema, madalas ang ginagrant ng Lord, hindi yung want mo. Ang ginagrant ng Lord madalas yung need of the hour. Ba't hindi tayo gumagaling sa sakit natin? Ako, matagal na ako may sakit eh. Ankylosing spondylitis ako, 1999 pa, nung nadistino ko sa Pangasinan. I was confined sa Baguio General Hospital na almost a week. Pero bakit hanggang ngayon may sakit pa rin po ako? Nagkamali ba ang Diyos? Dapat ba huminto na ako manalangin ng healing? Hindi ako humihinto. Pero bakit hanggang ngayon nandyan pa rin sa akin yung sakit na yan? Simple lang. May purpose ang Lord eh. Simple lang, di ba? Kung tanggalin ng Lord yung sakit mo, baka magyabang ka eh. Di ba? May tendency tayong ganun eh. Mas pinapurihan mo yung doktor, yung medisina, sumandal ka na ron at sa ganda ng ospital na pinuntahan mo. Pwede kang yumabang eh. Gumaling ka, yumabang ka at bigay mo yung credit sa doktor. Sabi mo, doktor hindi mo nagpapagaling ang doktor. Kalokohan po yan. Hindi po nagpapagaling ang medisina. Kalokohan po yan. Instrumento lang ho ang nagpagaling ang Diyos. Gamit ang doktor, gamit ang medisina, gamit kung saan ka mang ospital. Pribado man yan o hindi pribado. Ang healing comes directly sa Diyos. Huwag natin kulitin ang Diyos.
Mga kapatid, huwag mo angkinin yung talatang hindi sa'yo ha. Kakaproblema ka dyan. Ito ay usapan ng Lord at ng mga disciple. Di ba? Ano man ang hilingin nyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ko na kanyang anak. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin nyo sa aking pangalan. Hindi po yan para sa lahat ng Katoliko. Hindi ho natin slave ang Diyos. Nakakadinahan mo ang Diyos. Walang ganon. Mag-ingat po tayo sa ating hinihiling. Okay. Sana ho nakatulong to mga kapatid yung pinag-uusapan natin dito. Of course, yung mga homily ng ating pare, iba naman sa sinasabi ni Brad Calix, no? Tayo, gusto lang natin sabihin dito yung mga prinsipyo. Opo. We just respect yung ating mga pare kung anong kanilang sinasabi dyan sa particular na passage na yan. At hindi ko yan kino-question. Opo. Ang sa atin lang, kukuha tayo ng mga pwede nating madampot, ang mga general principles. Oho. At paano ito itatranslate sa ating mga buhay. Opo. Ilan po tayo ang ginagawa ni Brad Calix. Mga kapatid, I'd like to challenge you, mga fellow Catholics. Patuloy tayong sumentro sa ating Panginoong Yesus. Magbasa ho tayo ng Biblia. Bawas-bawasan ho ninyo ang pag-ML ninyo. Hindi ho nakakatulong yan, mga kapatid. At mag-concentrate po tayo kapag ka Sunday, i-prioritize natin talaga ang Panginoon. Unahin natin siya. Ang linggo, hindi yan panahon para ho mag-outing-outing. Yan ho ay panahon para unahin ng Panginoon Diyos. Seryosohin po natin. Opo. Mamimili ka lang naman dyan kung anong oras ka dadalo sa misa, tama. Pero pag na-miss mo yan, okay lang sana kung surgeon ka, may operahan ka sa ospital. Okay lang sana kung bumbero ka na mayroong sunog ng pagkakataon niya na magsisimba ka. Okay lang yan. Pero hindi ka naman surgeon. Diba? Hindi ka naman bumbero. Hindi ka naman driver ng ambulansya. Diba? Normal naman ang buhay para sa'yo. Punta ka sa misa ng mas maaga, ha? Opo. Huwag ho kayong dadalo sa misa, nasa gitna na ho. Huwag na ho kayong dumalo sa misa kung gitna lang ho kayo dadalo. Iniinsulto nyo yung Diyos eh. Huwag ganon, ha? 1 oras na nga lang yan tapos kakalahatiin mo pa. Pero pag naglalaba ka, halos maghapo ka naglalaba. Na-enjoy mo mag-ML. Na-enjoy mo nakaharap sa gadget. Mahiya tayo sa Diyos, ha? Huwag ganon, ha? Baguhin na natin ang mga style natin kasi hindi yan uubra sa Lord. Huwag mo na antayin na pitiking ka ng Lord ng konti, ha? Huwag mo na antayin yon. Kasi seryoso sa Lord sa relasyon. Seryosohin mo naman ang relasyon mo sa Panginoon Diyos. May purpose si Lord kung bakit may pastor na napunta sa Katoliko at nandito ho ko para hindi ho makipaglaro sa inyo. Nandito ako para magbigay ng guide kasi seryoso ko sumusunod sa Panginoon, ha? I hope seryoso po kayo. Kasi kung maglalaro lang ho kayo sa relasyon sa Panginoon Diyos, mapapanganib yung kaluluwa mo sa dulo. Seryosohin mo. Kasi hindi ito laro, ha? Hindi ito laro. Ang pagiging Katoliko hindi laro. Makinig po kayo. Ang tunay na Katoliko may takot kay Kristo. Inaayos mo yung pamilya mo. Nabubuhay ka ng may kabanalan. Yan ang tunay na Katoliko. Involved ka sa parokya, meron kang apostolate, hindi ka pasimba-simba. Pagka pasimba-simba ka lang na Katoliko, delikado kaluluwa mo sa dulo. Delikado ka. Kasi may pinapagawa sa yung Lord, wala kang ginagawa. Puro ka negosyo, puro ka sa karir, wala ka apostolate, wala ka ambag sa kingdom of God, hindi ka bahagi ng evangelization, delikado kaluluwa mo sa dulo, wala kang ginagawa. Hindi pwedeng walang ginagawa ang Katoliko. Hindi lang pananampalataya, tapos na. Hindi ho. Pananampalataya at patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang kailangan natin bilang Katoliko. Wag na ho kayo mang-away ng Protestante at Evangelical.
Kung may mga kasama tayo na napunta na sa kanila, let them. Hayaan nyo na sila doon. Ang pokosan natin ngayon, yung mga kasama natin ngayon. Let us encourage one another. Ako ay believe ang tingin ko dyan sa mga protestante at mga evangelical. Kapatid natin yan. Ang kalaban natin, yung mga hindi Trinitarian. Andiyan pa ba kayo? Yung mga kulto na sumusulpot lang sa Pilipinas. Na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Yun ang kalaban. Pero ang protestante at evangelical, hayaan nyo na doon yung mga Katoliko napunta ron. Mga kapatid natin yan sila. Okay? Natural yan sa magkapatid nang aaway, di ba? Oo. Ba't tayo inaaway? Hindi lang tayo naintindihan kaya tayo inaaway eh. Oo. Pero kung may respeto, ang mga kapatid natin protestante at evangelical, hindi ho mga away yan. Kasi may respeto. Oo. Alam naman natin kung sino yung nangaaway sa atin eh. Yung mga anti-Catholics. Alam natin yan. At tayo, focus tayo sa Lord, mga kapatid. Maglingkod ka. Involve ka sa parokya. Mahalin mo yung parish priest mo. Huwag mo isichismis, ha? Wala ka nang paki dyan kung anong ginagawa ng parish priest mo sa mga pribadong buhay nila kasi mananagot sila sa Panginoon. Ha? Ang gawin natin, respeto natin yung mga parit bishop natin kasi nasa posisyon sila. Ngayon, kung ano pinaggagawa nila sa closet nila, labas ka doon. Kung gumagawa sila ng hindi maganda, hindi batay sa salita ng Diyos at sa aral na simbahan, mananagot sila balang araw. Hindi naman sila palulusutin ng Diyos dyan eh. Ang parusa nandito sa sa lupa eh. Yung consequence niyan sa lupa meron eh. Mabigat niyan kung hindi naman sila mga totoo sa dulo. Delikado. Kaya ho, mas kina Santo Papa pa yan, mas kina Cardinal pa yan, Archbishop pa yan, Bishop yan, mga kaparian yan, Monsignor pa yan, mga diakono pa yan na simbahan natin, at mga bigating tao dito sa Pilipinas, walang sinisino ang Diyos. Lahat po tayo haharap sa Panginoong Yesus. Magbibigay sulit. Kaya if I were you, kapatid, seryosohin mo ang relasyon mo bilang Katoliko sa Panginoon. That's the bottom line. Pag di ka seryoso, huwag kang mag-expect ng langit sa dulo. Wala ka naman ditong, ano ba ginawa mo sa lupa? Nagpasaway ka lang dito na Katoliko? Huwag mo na antayin na kunin ka na maaga ni Lord. Huwag mo antayin yun. Hanggat may chance ka, ayusin mo yung relasyon sa Lord. Maglingkod ka sa Panginoon. May tamang puso. Importante yan. Encourage natin yung ibang kapatid na mga nanghihina na pabalikin natin sila sa gawain ng Panginoon Diyos. Time check, alas 9:33, mga kapatid. Monday to Friday next week, magkakaroon tayo ng voters education. At sa mga naiso na ma-involve sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, makapag-ugnayan ho kayo sa inyong mga local parish. Sa mga nais mag-volunteer po dyan na mga kabataan, maganda po yung ugnayan natin sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ng COMELEC. Maganda ang record ng PPCRV. 30 plus years na ho na ito nakasama ho na gusto ho na magkaroon tayo ng clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections. Yan po yung champ na advokasya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ipanalangin niyo po si Brad Carey sapagkat magko-cover po kami ng balita sa 12 ng Mayo sa DYAF
Kasama po yung ating General Manager na si Reverend Father Diramas at si Sister Agnes. And probably may mga makakasama pa kami na ihahatid sa inyo ang balita sa eleksyon sa Mayo 12 ha. So ipanalangin niyo po si Brad Calix at yung papang ibang kasama natin sa Radyo Veritas na magko-cover po at yung mga volunteers natin sa PPCRV. Opo. Subukan ho natin gawin yan ang voters education sa Lunes hanggang Sabado. At magbibigay ako ng ilang mga guidelines personal para sa bagay po na yan. Maraming salamat Nelson Cadigal for joining bro. Joseph Anyabiesa. Ate Rosa Tadeo, salamat dyan sa Hong Kong. God bless. Pastor Jero Salem, magandang umaga po. Maraming salamat for joining. Rene Boy Kalimpong, salamat bro. Alvin Bahan, Joseph Gabriel Murillo, sir, dyan sa DYAF, yung ating admin, Engineer Joseph Gabriel Murillo. Doc Hill Balignasay ng World Teach Philippines, magandang umaga Doc Hill at sa buong pamilya. Aris B, salamat for joining. Stanley Rapp ng DYAF, salamat for joining bro. Mark Lester Tablada, magandang umaga. Mga kapatid, ipagdasal nyo po si Brad Calix. Mamaya ho ay pupunta kami sa isang parokya sa Granada para ho mag-share. Kasama ko po si Bro George. Opo, I'll be sharing yung One True Church po doon sa parokya at yung ating conversion. Sige tayo manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat Ama sa umagang ito. Kami nagdadasal ng maayos na conclave sa May 7 sa Vatican sa Roma ng mga kardinal sa susunod na Santo Papa. Kami ho'y nagdadasal na bigyan niyo po sila ng discernment kung sino ang dapat na humarili sa aming namayapang Santo Papa Francis. Nagdadasal po kami sa maayos na halalan sa 12 ng Mayo sa lahat po ng mga volunteers ng PPCRV at yung aming pag-cover ng balita sa national elections at ng entire group ng Radyo Veritas. Samahan niyo po kami dumadalangin ng inyong patnubay at inyong gabay. Sa lahat po ng mga kasama namin dito sa broadcast na merong iba't ibang intentions, we just pray for your blessings upon us, good health, sa aming pamilya ho na maging maayos na patuloy sa kabila ng mga hamon sa buhay. We just pray for healing. Patuloy kami nagdadasal ng inyong pagpapala sa aming gagawin sa hapon sa isang parokya ng Our Lady of Lourdes. Na maging maayos po aming presentation ni Bro George, makapagbigay po kami ng encouragement sa mga kapatiran na mas tumatag pa ang kanilang pananampalataya kay Jesus at sa kanilang pagyakap sa turo ng Simbahang Katolika. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Kami dumadalangin na sa maghapong ito ay patuloy naming makita ang inyong gabay. At yung mga kapatid namin ng mga OFWs na kasama namin sa broadcast today, si Ate Rosa, Ate Rose dyan sa Hong Kong. Ang inyong gabay ang siyang sumakanya. At sa lahat pa ng mga kapatiran namin na kasama. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. We just pray for safety para sa kanila. Samahan niyo po sila na ma-enjoy nila ang kanilang trabaho. Yung kanilang mga amo na mahalin din po nila. Na-pray na hindi sila magkakasakit. Binabalik po namin sa inyo ng mataas na papuri, Ama, sa umagang ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Please share yung ating video. Supportahan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Baka doon tayo mag-broadcast minsan mga kapatid ha, sa ating YouTube channel. Sa ngalan po ng aking may bayan na si Annalyn, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory, ingat po kayo, and bye for now.